Good day, Pisces. So, magtakip lang po ng konting tenga at magki-cleanse lang po tayo, no? And close your eyes din po at say your intentions, no, while I'm cleansing po. Thank you. Ayan. So, sisimulan na po natin, no? Kukuha po muna tayo ng universal guidance po, no? So, para sa iyo to, no? Pisces, sa October 1 to 7. Ito yung isang linggo mo, no? I hope na nasa mabuti kang kalagayan at maraming salamat sa pagpunta. And thank you so much din sa ating mga cross-watcher, no? Ayan. Nag-aalab ang kanyang puso, no? Mamaya titignan natin. And then, kukuha pa rin tayo ng ano mo, no? Ng Archangel guidance din, no? So, unahin po natin, no? Ang ating guidance ni Balasa. Ayan, so mamaya natin bubuksan po, no? And then, kukuha rin tayo ng guidance kay Romance Angel, kung ano mang mga mensahe niya. Ayan, kitang-kita si Deception dito, oh. Ayan, napakagandang linggo. October 1 po, no? Tanggalin na lang kaya natin ito. So, kukuha rin tayo ng charm monarch, no? So, parang sabi ng spirit guide, kukuha tayo ng charm. Ito yung mga anting-anting, no? Magbabasa din tayo. So, masyado pong maliit. So, mamaya po magkakat ako ng ano niya para i-overlay ko para makita nyo. Ang liit-liit po pero very cute. Ito ang inyong mga anting-anting. Maganda po ito. No? May K pa, may M pa, no? Yan, expect nyo na baka may mga starting name yan. So, mamaya, no? Tapusin po muna natin magbalasa rin ng taro, no? And then, saka po natin magsisimula sa inyong charm reading din. Ayan, kompleto Ricardo po yan, no? May guidance na, may charm pa, san ka pa? Ayan. Dapat magandang October natin ngayon, no? Okay, sweet guide. Tignan natin. Okay, para po kay Pisces sa October 1 to 7. So, I hope po napanood yun na rin yung ano, yung ating October reading. Yan po yung pinaka-overall. Ayun na, tumatalo na siya.
Ayan. So, kung nakikita mo na rito, no? Kulang pa ng isa. Kuha pa tayo ng isa na. Yan. So, ang card mo rito, meron ka ng 8 of Cups in reverse. Clarify ng Page of Cups. And then, you have also 8 of Pentacles. And then, Strength in reverse. And 2 of Swords. And may Death ka rin in reverse. And Knight of Pentacles. At saka 5 of Swords. Pero mamaya na siya, no? So, unahin po natin ang ating charm. So, kung nakikita mo, no, meron kang K, meron kang crystal, meron kang parang feather yan, no, at saka cross. Napakaliit po kasi, no. So, ayan, mag-overlay na lang tayo. So, itong yellow cube na K po, no, ang meaning po niyan, ito yung sabihin natin, nagpapahiwatig ng stability at katatagan, no. At ito yung foundations na sinasabi. So, ang letter K din ay pwede ring kumatawan sa pangalan ng isang tao, no? Ito rin yung isang mahalagang lugar na isang salitang mahalaga sa inyo. Halimbawa, kaalaman, kapayapaan, at kasiyahan din, no? So, maaaring ito yung paalala na manatiling matatag sa inyong paniniwala po, no? And then, ang crystal na kita nyo rin ang shape niya, no? Itong crystal stone na to, puting bato, ibig sabihin po ito yung isang malinaw o sabihin nating sumisimbolo rin ng clarity, no? Kaliwanagan, ito rin yung purifications, yung paglilinis at truth, katotohanan din po. Ito yung madalas na kumakatawan sa master healer din, no? Pangunahing nagpapagaling na tulad ng quartz, no? So, ang minsa ay po nito yung nagpapahiwatig ito ng kailangan mong humanap ng kaliwanagan ng isip sa isang sitwasyon, maging totoo sa sarili, at alisin ang mga bagay na nagiging hadlang sa iyong pag-unlad, no? Kaya nga may purifier intentions ang sabi, no? Ito yung panawagan din na linisin ang iyong energy at magsimula ng mas malinaw na intentions din, no? And as you could see, meron ka rin ditong parang feather, no? Sabihin natin, balahibo, no? Ang balahibong ito is actually karaniwang kumakatawan sa freedom, kalayaan, and lightness, no? Ito yung connection sa spirit realm, spiritual na mundo o mga mensahe mula sa itaas, no? Maaring ito'y senyales na may guidance ka, patnubay na dumarating. At kailangan mo maging magaan at sumunod sa mga daloy ng buhay, no? Pag may napupulot kang feather, or let's say na may baka makapulot ka ng coins, no? Yan ang kumbaga nagsisay hi sa iyo ang iyong spirit guide, no? And meron ka rin ditong silver cross charm. Ito yung sabihin nating anit na krus na pilak to, no? I'm sorry. So, yung cross na to yung sumisimbolo rin ng faith at sabihin nating protection. Maari din itong kumatawan sa pagkakaisa. So, ang spiritual at ang physical ay isang challenge din nito, or sabihin natin may pagsubok ka na kailangang dalhin. Ngunit, may kasamang lakas ng pananampalataya. You need to have your faith, no? And ang pink cube na to, rose cube na may M, ito yung pink cube na with M na letra. Rose cube na may M, no? So, ang kulay pink, ito yung kumakatawan sa love, compassions, at healing. So, ang M din is pwede rin pangalan ng tao o salita, no? So, it could be, sabihin natin, Mario ang pangalan, no? Or sa salita naman, is mahalaga, mithiin, motivations. Basta kahit na anong letter M na nasa utak po ninyo, no? Na biglang pumasok sa utak ninyo. So, ito yung nagpapahiwatig na i-focus ang atensyon, no? I-focus din ang atensyon sa pag-ibig at sa iyong mga mahal sa buhay. At maging motivated ka, no? And may gold turtle charm ka rin. Ito yung anit na gintong pagong, no? So, ang pagong ito ay sumisimbolo sa longevity, mahaba at matatag na buhay. Sabihin din natin wisdom, no? At patience. Ito yung nagpapaalala na kailangan mong maging matyaga din, no?
at saka maglakad ka rin sa iyong sariling takbo, no? At always na pahalagahan ang karunungan na dala ng journey mo, no? Ay, ika nga sabihin natin, slow and steady wins the race, no? Ganyan ang mga pagong, no? So, meron ka rin dito na gold star charm. Ito yung anit na gintong bituin. So, ang bituin ito yung sumisimbolo ng hope, dreams, at gabay, no? At ang destiny rin. So, ito yung nagpapahiwatig na may liwanag sa madilim na panahon, no? Parang at the end of, there's a light at the end of the tunnel naman, no? So, kailangan mong sundin yung true north. Ayan, no? At ibig sabihin ng true north, yung tamang directions, no? At ang iyong mga pangarap. So, ang overall na message ng charm ninyo po is yung nagpapahiwatig ng balanse ng spiritual guidance. Kasi nga itong feather and cross and star. At stability rin, patience sa iyong personal journey. Dahil nga itong cube, stone, and turtle, no? So, ang mga mensaheng ito yung actually nakatuon sa faith, love, and perseverance. So, habang sinusundan mo ang iyong path, ang iyong journey. So, this indicates actually na spiritual balance and stability and patience sa iyong personal journey. No? At saka yung message ng focus din sa faith, love, and perseverance yan, no? Na dapat mong i-follow, isaalang-alang sa iyong journey. Kumbaga itong puting ba itong crystal na to, ito yung sabi natin na parang ito yung nagpapadagdag ng clarity at purifications mula sa puting crystal na ito, yung nagpapalakas ng tema ng spiritual guidance at pundasyon sa'yo, no? So, ito yung pundasyon mo bale, no? Itong crystal stone. So, kailangan mo muna din linisin ang iyong pananaw at hanapin ang katotohanan. So, you need to cleanse first, no? So, ayan. So, dadako na po tayo sa iyong ano na, no? Sa iyong taro. So, let's continue po sa taro, no? So, as you could see rito, meron kang 8 of Cups in reverse and meron ka ring Page of Cups na clarify ang ating reverse na 8 of Cups, no? And Page of Cups dito na naka-reverse din. And then you have 8 of Pentacles, Strength in reverse. And then ito pong 2 of Swords, clarified by Death. And Knight of Pentacles, no? 5 of Swords. So, napansin po natin dito, medyo parang gusto mong bumalik sa dati, no? Itong 8 of Cups. Sabihin natin na yung dating iniwan mo na, parang nag-hesitate ka na umalis sa isang sabihin natin toxic or sabihin natin masalumuot na sitwasyon. Parang gusto mong bumalik, you feel comfortable on that, no? Para din sabihin natin sa iyong karera, no? Parang you feel very stuck dito. Parang hindi ka umaalis sa trabahong maski feeling mo is nahihirapan ka na. Pero andiyan ka pa rin, no? Dahil siguro iniisip mo mahirap maghanap ng trabaho, no? And then ito clarify ng Page of Cups, no? Sa karera po muna tayo. So nakikita mo rito meron ding miscommunications tayo, no? Na nakikita because of the Page of Cups dito na naka-reverse sa trabaho. Or ikaw din is you might be dealing kay Pisces, Cancer, Scorpio. Then medyo immature, no? At sinasabi rin ng Page of Cups in reverse, pag hindi ito tao, no, ito yung parang sinasabi natin na kailangan mong maghanap ng ibang diskarte pagdating sa karera. No? Kailangan mong maging matured sa mga idea. Or sabihin natin, baguhin mo yung style mo, no? Kasi ito yung parang, iyan ang mayroong din akong nakikita na parang may blockage ka, yung hindi mo mailabas yung talagang ikaw, hindi mo mailabas yung talagang creativity mo dahil nga syempre baka mamaya talagang hindi mo wala ka ng sabihin natin wala ka ng inspirations diyan kasi nga siguro yung space mo diyan sa trabaho medyo maingay
full of toxic people, na para siguro tinatamad ka na rin. Kaya wala kang inspirasyon din, no? Parang sabihin din natin, may darating sanang letter sa'yo, kaya lang medyo na madi-delayed. Kung may nag-aantay ka siguro sa pinag-applyan mo, medyo madi-delay ang response sa'yo, no? Dahil ang Page of Cups is naka-reverse dito. So, ito rin yung nakikita natin sa dalawang card na to. So, ito yung parang nakita natin na umaatras ka. Or sabihin natin, medyo stagnations din ito, no? Or sabihin natin nako-confuse ka. Nakikita din natin ang immaturity ng energy dito. At ina-advise din ng dalawang card na to sa'yo, Nak, is yung wag mong ipilit din ang sarili mo sa isang trabaho o sabihin natin kung may proyekto na nagdudulot lang ng stress sa'yo, no? Kumbaga, na parang napupuno ka ng anxiety din. So, it's either na leave it, parang gano'n, no? Pero you have your own, your own free will na ka. Pero ito rin yung sinasabi na, mag-ingat ka sa mga alok din. Na kung akala mo na parang it's good to be true, no? Yung parang ang bilis-bilis kumita, baka may scam ka rin. So, make sure mag-ingat ka sa mga alok din, no? Pagdating sa pinansyal. Mag-ingat din sa paggastos, Nak, no? At always remember, hindi lahat ng makita mo na uy, ang daling kumita diyan. Mag-i-invest ka, ayun, na-scam ka. No? Parang tingin mo, ang bilis ng pera diyan, Pero may catch, no? So, yan ang pag-ingatan mo rin na nakikita. Mamaya, katrabaho mo, aloking ka rin, no? And then, kung nakikita mo, meron ka rin ditong, no? Eight of Pentacles, talagang, some of you naman is parang dedicated naman sa trabaho, hard work, sharp, very focused. Ayan, pinapakita mo ang pagiging magaling mo talaga sa Eight of Pentacles dito. Na talagang focus ka rito, o tingnan mo, no? Yung craftsmanship mo talagang malupit, no? At ito rin yung sinasabi na mas lalo mo pang dinidevelop ang skill mo, no? Masyado ka ding very hands-on din when you have some, pagdating sa mga proyekto mo, no? So, nakikita natin ang highly positive energy, some of you, na very busy sa trabaho. Ayan yung some of you din is nag-aaral ng bagong skill or nagpo-focus sa mastery din ng iyong career, no? So, pero nagkaroon ka ng burnout when the strength is here. Parang medyo nabe-burnout ka yata din sa mga style na yan. Kumbaga, medyo napapagod ka rin siguro, no? Or sabihin natin na burnout ka o nawawalan ka rin sometimes na tiwala sa sarili mo, no? Or sabihin mo, feeling mo na hindi sapat ang skills mo pa, no? Overwork ka na nga dito, hindi ka pa ba tapos yan? Ang ganda-ganda na nga ng escape mo rito, ng talagang makikita mo, pulidong-pulido, no? Sa energy, maski gabi, hapon, talagang nagtatrabaho ka, no? Na burnout ka, you need to take a rest din, no? Sa combinations ng dalawa. So, dapat din, hindi sapat yung skills mo rin, na, kasi yun ang sinasabi mo na parang kulang pa, kaya nagpupuyat ka eh. Ayan, may kandila ka dyan, no? No? Ang galing mo na nga dito, napaka-hard worker mo na, no? Some of you, kabaligtaran ang una nating nakitang sitwasyon dito, no? So, andito naman is, pahalagan mo rin yung health mo, no? Ito rin yung sabihin natin na some of you na nawawalan din ng lakas, no? Magtrabaho, because ini-one time mo yung energy mo sa isang proyekto. Parang gano'n, no? Medyo, sabihin natin is, maski anong dedicated mo sa work mo, medyo yung hindi ka pa rin confidence. Parang hindi mo ma-please ang sarili mo sa kakayahan mo, sa mga ginagawa mo, no? Kumbaga, actually, ina-abuse mo yung katawan mo, yung power mo dyan, no? And then, ang sinasabi ng dalawang kombinasyon na to, no? Eh, maski naman nag-hard work ka na nga, hindi ka pa kontento, no? Kasi, parang tingin mo, it's not good enough.
pero grabe na 'tong Eight of Pentacles, naku, 'no? One time mong actually, sorry, winine time mong i-exert ang energy mo sa isang proyekto, 'no? Kaya napagod ka rin siguro, kaya may burnout energy tayo ng strength dito, 'no? Actually, ang dalawang ding ito yung sipag at pagsasanay mo, 'no? Ang ibig sabihin ng Eight of Pentacles dito at ng strength na naka-reverse siya. Ito rin yung kawalan mo ng tiwala, 'no? So, kita mo dito, ito yung sabihin natin na medyo nag-uubos ka ng effort din, na tingin mo naman ikaw din sa sarili mo, hindi ka naman hindi ka naman, parang sabihin natin, hindi ka naman nasisiyahan sa trabaho mo. So, ito rin sinasabi na ang sobrang pagtrabaho rin is ano, parang nagdudulot din ng stress at burnout dahil sa kawalan ng self-belief din, 'no? So, ang strength in reverse mo dito, kailangan mo mag-relax ng konti, 'no? At magtiwala ka sa iyong kakayahan, 'no? Nakuha mo na? Trabaho ka ng trabaho, tapos ikaw din ang magre-reject ng trabaho mo, edi wala rin, di ba? So, dapat i-balance mo, no? Ayan. So, some of you din na you're dealing with, nakita ko rin ang mga tao dito, no? Pisces, Cancer, Scorpio. This could be also Leo and Capricorn tayo. And Knight of Pentacles, ang Earth sign din, no? So, yan ang mga tao makakaapekto sa, ayan ang makakasalamuha nyo at magbibigay ng impact din sa October 1 to 7 ninyo. And meron ka rin ditong Two of Swords, no? So, ang tawag dito sa Two of Swords, parang nahihirapan ka magdesisyon kasi nakasarado yung mga mata, pinakapiring. Paano ka nga naman makakapagdesisyon ng maayos? Meron din tayong nakikita dito sa Two of Swords na to, na medyo nahihirapan kang harapin ang katotohanan din. Meron ka ring blocking emotions, no? Parang sometimes iniiwasan, no? Ito rin yung sabihin natin nga na you're feeling stuck sa dalawang job offer siguro. Ito nga siguro yung ano, no, kaya ka rin siguro hindi makapag-concentrate sa work mo rito, no? Kaya rin siguro kaantay mo, no? Kumbaga na-overwhelm ka na, no? So, parang ayaw mo rin, some of you naman, parang ayaw mag-commit sa isang direksyon na medyo nadidelay, medyo kailangan ng patience sana, no? And meron din tayong nakikita rito na takot na mag-transition sa buhay, or sabihin natin subukan ang bagong pagbabago, no? Parang some of you naman din is holding on sa mga lumang sistema o paraan ng pagtatrabaho na hindi na effective sa inyo, no? Or sabihin din natin na hindi na kailangan is parang kinukuha mo pa rin, you're still keeping it, no? So, kung makikita mo ang dalawang kombinasyon nito, yung nagiging sanhi ng pagka-delay, or sabihin natin ang pag-aatubili rin, no, ng Two of Swords dito ay nagiging sanhi ng naantalang pagbabago because the death is reversed. This should be a transformations kagaya ng ating guidance dyan, no? So, nakikita mo rin siguro na walang development ang career mo dahil takot kang pumili, no? Ayan, nakapiring kasi mata mo. At parang yung mag-embrace ng pagbabago din, no? Yung bagong phase ng iyong buhay. Naka-death and reverse ito, so nakikita natin medyo magiging masakit ang transitions para kailangan mong umunlad din, no? So, kaya lang, kasi nga wala kang free will, no? Kung bakit medyo mahirap magkaroon ka ng transitions kasi nakapokus ka sa isang proyekto na nakikita mo, no? I'm combining na po, no? Masyado kang nag-focus sa isa, no? Hindi mo may alaman na may napapabayaan ka pa palang isa. Some of you din yung nag-aantay sa sa isang trabaho pa, no? Kaya lang naapektuhan ng present mo habang kaantay mo, no? Naka-stuck ka, no?
Kagaya ng message dito. Kaantay mo diyan na akala mo maganda yung trabaho na 'yan, 'no? Bakit ko nasabi? Kasi akala mo nanalo ka, may 5 of Swords ka. Akala mo maganda yung lilipatan mo, 'no? Akala mo panalo ka, 'yan yung 5 of Swords mo. Parang ito yung sabihin natin na akala mo maganda diyan, naniwala ka, 'no? Kumbaga itong yung luma mong trabaho nag-quit ka, 'no? Pagdating ng nag-start ka na magtrabaho, hindi pala, 'yun mas lalo ka pang maraming reklamo pala, 'no, Pisces. Parang tingin mo dito nanalo ka pero maraming maraming hindi rin na positive diyan sa lilipatan mo, 'no? Pero kayo pa rin ang ano, pero nakita din natin ang hard work mo rito, 'no? Pero you got some hard work, you have the energy of sabihin natin energy mo rin 'tong Taurus, Capricorn, Virgo, 'no? So, kung sasabihin naman natin 'tong card ng Knight of Pentacles, 'no? Mabagal kasi ang earth sign, 'no? Pero pulido, 'no? So, sa trabaho din, maaring you can meet din ang Taurus, Capricorn, Virgo, isang hardworking na teenager o binata sabihin natin, no? Ah, this is very stable persons, baka ito rin yung gumabay sa'yo o ito rin yung mag-ano sa'yo, mag-lead sa'yo na dalhin ka sa tulungan ka, no? Kasi dalhin ka sa turok ng iyong tagumpay, no? Maari din magkaroon kayo ng magandang band sa work nito. At ito rin yung napakamasipag at matiyaga, 'no? Parang din sinasabi na masipag at matiyaga nga pero sometimes mabagal ang pag-usad, 'no? Because nga sa recognitions ng company or sabihin natin sa mga manager din, 'no? Sa desisyon din ng nasa taas. Pero napaka-hardworking, soon or sabihin na in the near future may mararating ang taong ito. Kapag ito didikitan mo na, masasama ka sa tagumpay niya, 'no? Or this could be also yunak, 'no? Ng energy na 'to, na medyo slow but steady, 'no? Win the race. Pero meron din tayong nakikita na itong 5 of Swords naman, 'no? Parang meron din may betrayal din tayong nakikita o mayroong expects na pag-aaway na nakikita ko rito na parang may pag-aaway na, 'no? Na maaari kung gusto mo, kung kaya mong iwasan, iwasan. Sabihin natin pag-aaway sa mga kasamahan para lang makalamang, yan din ang 5 of Swords. Meron din ako nakikitang betrayal sa opisina, so take care of that, no? And ito yung medyo nakikita natin mabagal pero maingat ang work phase ng Knight of Pentacles, no? Maaring yan siguro ang dapat mong isaalang-alang, slow but surely, no? Kaya nga may pagong ka, nako, no? Kita mo tong pagong mo. Oh, ayan, si Pagong. Kaya slow but surely win the race, yan ang sabi. Huwag ka masyadong magmamadali na nagsasuffer ang health mo rin, no? Kumbaga, nahihirapan ka makapagdesisyon because sabihin mo, you are abusing your power, no? Parang weak ka, nahihirapan ka magdesisyon din, no? So, nakukuha mo na. So, ngayon pupunta na sa iyong pag-ibig naman, nakikita natin dito sa iyong pag-ibig, no? Itong 8 of Cups in reverse at itong Page of Cups, no? Ito rin yung parang huwag pilitin ang sarili, no? Kung sabihin natin na parang obviously na ayaw na rin sa'yo ng partner mo, no? Parang wag mo nang ipilit pa, parang gano'n, no? Or sabihin natin itong sige isa-isahin natin. So itong 8 of Cups na pagdating sa pag-ibig, ito yung sabihin natin na parang gusto mo pang bumalik dito kay Pisces, Cancer, Scorpio na or sabihin natin sa ex mo na sa parang isang lumang relasyon na o kaya sabihin din natin tapos ng relationship pilit mong ibinabalik or you're sabihin mo still naka-clinging ka pa rin sa previous energy, no? O kaya sabihin natin, o kaya tumitigil ka sa pag-alis sa isang relasyon din na alam mong hindi na gumagana, no? Or sabihin natin nga because ayan yung siguro nga dahil natatakot ka na baka mas hindi hindi maganda ang
hindi maganda ang kalalabasan mo rin sa persons mo or sabihin natin matrabaho, naisip mo matrabaho pa manligaw uli, 'no? O magtrabaho pa ng panibago, at least kaya mo naman magtiis, kaya i-injure mo na lang, kaya parang iniisip mong bumalik sa ex mo. Especially na dealing din, parang parehas na sign niyo rin, water sign din, 'no, nakikita ko. Or it could be also Leo, 'no, mga ex mo, at it could be also Capricorn, 'no? So, nakikita natin yung emotional immaturity din, 'no? At parang sabihin ko din na dito na medyo hindi seryosong commitment ito dahil Page of Cups ito in reverse, 'no? Or may emotional drama. Merong hindi nagsasabi rin ng totoo sa inyong relationship, or sabihin natin hindi hindi naggo-grow ang inyong damdamin, 'no? Yung dynamic ganyan lang, parang hindi maganda ang kalalabasan, 'no? Or sabihin natin hindi naman seryoso, hindi na pwede, pilit mo pa rin. So, na-stuck ka sa ganyang relasyon, 'no, na hindi naggo-grow. And meron ka rin dito, 'no, itong ito rin is malaking babala din na maaari din na bumalik sa iyo ang iyong partner, 'no? Na parang parang medyo itong partner 'to immature or hindi mo naman talaga din gusto, 'no? Dahil lang siyempre sa takot ka nga mag-isa or sabihin natin takot ka magsimula uli, takot ka uling manligaw na parang mendokusay na sa'yo kung sa Japanese yan, 'no? Dahil lang siyempre iniiwasan mo 'yan, 'no? Parang sabihin mo ayaw mo rin na pinapaasa ka, 'no? Parang mendokusay na nga sa'yo yung humanap pa ng bagong pag-ibig kaya naka-stuck ka na diyan sa relationship na 'yan, 'no? So ang ito rin naman 'pag itong pagdating naman sa pag-ibig din ng Eight of Pentacles, ito yung nagpapakita din ng effort na inilalagay sa isang relasyon, 'no? Or sabihin natin wino-work hard din o dine-develop ang sarili para maging mas better partner siya, 'no? Sa mga may current relationship na nagwo-work hard naman po siya, 'no? Pero medyo may kakulangan sa self-control din tayong nakikita rito dahil ang strength is naka-reverse dito, 'no? Or sabihin din natin kawalan ng konting pasensya or sa partner na maari ding masyadong pinipilit ang relasyon. O may nakikita din ako may nai-insecure din, 'no? May nai-insecure din. So, pag-combine ng dalawang ito sa pag-ibig, parang ito yung nagbubuhos ng effort sa relasyon pero nawawalan naman ng confidence na maging successful ang inyong relationship. Or sabihin natin ang isa hindi nagwo-work hard kasi walang self-confidence, 'no? Hindi naniniwala na may forever. So parang naging useless din ang iyong effort or maybe yan din ang nararamdaman mo, 'no? Ikaw lang ng ikaw, 'no? Kumbaga may nakikita rin tayong may overbearing partner ka siguro. Or ito rin sabihin natin overbearing dahil may insecurity nga, 'no? So maganda rin na sabihin natin i-balance ang effort din at saka ang self love sa sarili, 'no? And sa pag-ibig din, meron tayong ditong stalemate 'to, 'no? Ibig sabihin hindi ka makapag-ano, 'no, makapagdesisyon. Hindi mo kumbaga blind ka sa katotohanan or sabihin natin you are thinking of two potential lovers din dito. May dalawang tao o dalawang daan na hindi ka makapili, 'no? At ito parang ayaw mong tanggapin itong death, 'no? Parang ayaw mong tanggapin ang katapusan ng isang relasyon talaga, 'no? Ito, nakita mo na rito. Ayaw mong ayaw mong ano 'no, parang patuloy ka pa rin na kinakapitan ng isang bagay din na hindi nauubra 'no, pilit mo pa rin sinisiksik ang sarili mo 'no, or ang persons mo sigurong energy din 'yan pilit niyang ano, so you need to release this tanggalin mo na 'yang takip sa mata mo para you could face them or sabihin natin, matukoy mo kung anong problema, makapili ka 'no? So, itong dalawang 'to actually ito yung hindi ka nga makapaggawa ng desisyon kung anong gagawin mo sa relationship mo, 'no? Ito yung nagdudulot actually ng endless cycle ng problema, 'no? Kailangan mo maging matapang at ready sa pagbabago, 'no? At ready ka rin mag-commit at mag-move on, 'no? And then you also have here, Knight of Pentacles, 'no? Ito yung serious at stable na partner. So nakikita din natin some of you din is serious naman din sa mga partner, no? Especially if you're dealing with the earth sign din
or this could be also your twin flame na Pisces. So, nakikita din natin na seryoso rin naman at stable din ang partner din ang kung if you are dealing with Knight of Pentacles, no? Medyo mabagal pero ready mag-commit, no? So, ito rin yung sinasabi na isang practical na diskarte sa relasyon ang kinakailangan din, no? Be practical, no? Baga, wag masyadong wag masyadong puro drama because maybe ang partner mo ayaw din yan o ikaw ayaw mo yan, no? So, meron din tayong away nakikita dito na maganda ka sa away ng inyong ng karelasyon. Hindi, meron ding away na nangyari din dito, no? At tatlo, sabihin natin talo, no? Kumbaga yung pag-aaway na yan is parang sabihin natin nanggaling sa betrayal o isang tao din na naghahanap ng talo panalo, no? Win-lose kaysa win-win-win, no? Parang ganun po. So this is expect din na medyo may pagtatalo or disagreement kayong mararanasan na October, no? Kung napanood nyo na to, i-ano na po, kumbaga kung napanood nyo na ito, maaari pang maiwasan, no? So, ang stability at dedications din na nakikita natin sa dalawang ito, when it comes sa pag-ibig, parang ito yung sinisira ng isang toxic na conflict or sabihin natin betrayal ng Five of Swords. So, ang babagal na pag-usad ay maaring maging sanhi ng inis at away, no? So, mag-iingat sa mga victory na may malaking kapalit. Tandaan po, mag-iingat sa victory na may malaking kapalit. Because the Five of Swords is here, no? Ayan. So, dadako na po tayo sa ating guidance, no? So, andito kaagad ang deceptions, no? Talagang talagang may third party or ikaw ang may kalokohan ng partner na ginagawa rin or sabihin natin red flag din, no? Kumbaga, someone is wearing false self-mask in this relationship. Maari ding may paglilinlang at pagpapanggap, no? Ito yung merong deceptions na nangyayari at kailangan mo ring maging tapat sa sarili mo or ito yung ikaw ba yung nanlilinglang sa sarili mo. Tukol ito sa status ng relationship, no? Dahil itong 8 of Cups, no? Kung makikita nyo, ganyan po ako talagang pinaglidok-tong-tong po, no? Itong 8 of Cups na to, kung makikita mo is kumbaga, yung status, paglilinlang sa sarili or ito yung status ng relasyon. O meron ding nanliling lang dahil itong Five of Swords din, no? Na huwag babaliwalain ang red flag din, no? Mamaya tingin nyo, napakabait ng persons nyo, yung pala, salbahe pala, no? Para din yung sinasabi ng message na to ng Five of Swords na akala mo, pagdating din sa karir na akala mo maganda dun, no? Nagdala ka sa salita na maganda dun, lumipat ka naman ng trabaho, ayan, nagsuffer ka. No, parang ganun din ang paglilinlang, no? Betrayal din. Kasi may Five of Swords, no? Ito naman, ang transformations mo. So, ito yung changes, na ito yung galing sa Love Oracle na ang mensahe ay malinaw, no? So, kailangan mo ng malaking pagbabago. No? Especially sa pag-ibig. Ang mga card ng death dito, nakataob, your resistance of changes dito, no? So, pero kailangan nang mangyari yan, no? Para sa iyong growth, no? Para mag-grow ka na at parang, kasi it's good to change also, no? Ito yung nagpapakita na tinututulan mo, no? Yung mga pagbabagong dumarating sa'yo. Parang takot kang i-embrace ang change, no? So, ang maganda dito is embrace the change, no? Because hindi mo makukuha ang true love mo kung hindi mo bibitawan ng old pattern na yan na nakikita natin dito sa 8 of Cups. No? So, ang sinasabi rin ng Archangel Metatron, no? Ito yung focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Ang sabi ng Archangel Metatron. So, ito yung parang i-prioritize mo. Alamin mo kung anong dapat mong i-prioritize. So, focus on your priorities will help you get organized. Is connection ng maraming conflict na indecisions ka rin dito. Very indecisions ka and the Five of Swords dito. Ito yung sanhi ng walang kawalan ng priority. No? So, linawin mo, Pisces, no? Ito. Ano ang mas mahalaga sa'yo? Ang kaligayahan mo o ang pagiging stuck mo? No? Kapag nilinaw mo ang iyong priorities actually, darating ang motivation sa'yo, no?
at magiging mas madali ang pagde-decide mo or pagdedesisyon mo, no? So ayan. So ang nakikita natin dito, Pisces, no, ang iyong linggo ay tungkol sa paghahanap ng lakas ng strength. Naku, medyo mahaba na tayo, no? Sige. So, pasensya na po kayo, pero very worth po panoorin, di ba? So, talagang this is a guidance na talagang para sa inyo, no? So, ito na lang po yung pinaka ano dito para lubusan niyo pong maintindihan, no? Sa ang linggo mo, Pisces, ito yung paghahanap ng strength mo at magdesisyon na huwag bumalik sa nakaraan mo, no? At huwag bumalik din sa Eight of Cups at tanggapin ang transformations mo, no? Because you got the Death in reverse dito. So, mag-organize at linawin ang mga priorities mo, no? Sa tulong ni Metatron, ni Archangel Metatron, harapin ang deceptions na, no? Harapin mo ang deceptions. At huwag kang makikipag-away, no? Because mayroon tayong Five of Swords. Yan ang maari mong dapat mong pagtuunan ng pansin. Huwag magkikipag-away din sa trabaho. At ilabas ang tibay ng loob mo at tiwala sa sarili because naka-reverse ang strength mo rito, no? Habang nagtatrabaho ka ng masipag ka dito, Eight of Pentacles, no? Habang nagtatrabaho ka, no? Maliwanag po, no? Huwag kang makipag-away o maging biktima ng win at loss cause dito. Ito yung mentality ng Five of Swords, no? Ilabas mo ang tunay na strength, no? At ang tiwala sa sarili. Dahil naka-reverse ka itong strength mo, no? So, ayan, no? Yan, full gabay yan, no? So, pahingi naman akong like dyan and mag-subscribe na po kayo, no? So, pero may tanong ako sa'yo, no, Pisces. Ano yung maliit na desisyon ang maari mong gawin ngayong linggo, no? Ito yung sabihin natin na magtutulak sa'yo papalayo sa stagnations at papalapit sa transformations. Nakuha mo? So, ang tanong ko para sa'yo, Pisces, no? Ulitin ko po, anong maliit na desisyon ang maari mong gawin ngayong linggong na magtutulak sa'yo papalayo sa pagiging stagnant or stuck at papalapit mo sa iyong transformations, no? Ayan. Leave the comment down below po, no? At pipiliin ko po kayo, isasama ko na kaagad kayo sa ating raffle po, no? Ayan, sa December private reading. Ayan, thank you so much po and God bless you. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang ating video, pa-like naman po dyan and mag-subscribe na rin po kayo, no? Maraming salamat and God bless you po.